Yung PhilPirates, ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. It is an angle that should also be investigated. Wala kang kontra doon, Atty. San Juan. Opo, meron lang ako sanang nais Hindi, sasabot ka linawin. muna. Kukontra ka ba o hindi? Hindi po ako kontra. O But, yan, yung gusto ko yung walang kontra eh. of course, I just want to clarify na kasi yung Hindi, system ewan mo laws... na ko, ikaklarify yun. Hindi ka na nga Hindi. kumukontra, kinaklarify mo pa. Po si Secretary Frederick Go. Miski siya, payag siya. On the basis that, sabi niya, alam mo, yung taxes from energy, sabi niya gano'n. O ikukumpara natin yung regional, sabi niya gano'n. Yung regional tax that is contributing to the GDP, ASEAN, is only 16%, sabi niya. So, ang Philippines, sabi niya, 18%. So, nandun lang tayo. So, yung 12% VAT na yan, para sa akin, ay doable and realistic. So, meron po akong kailangan lang ma-fast track yung pagpapalis ng 12% VAT sa kuryente. Para sa ganun, ay unti-unti nababawasan natin ang elektrisidad na talaga namang ngayon ay lalong dumoble pa. Sabi nga ng marami, kanina po ginawa kong ehemplo, yung manager ng isang bangko, dumoble po ang kanyang binabayaran sa kuryente. Manager na po ng bangko yun. So, kung titingnan niyo po siguro yung mas nasa mababang echelon ng ating population, nakikita ko po kung paano sila talagang kipit na kipit. Kasi po, tingnan niyo, Atty. San Juan, local franchise tax, tumaas yan, universal charge, yung system loss. Pati nga po yung system loss, merong tax eh. Dito lang nangyari sa bansa natin. Pati ba yung bagay na wala, natatax? Isipin po ninyo, lifeline rates, senior citizens discounts, at yung ancillary services. Kaya po tumaas ang singil ng Meralco ay dahil sa contributory factors na ito. Sabi ko nga sa Meralco one time, pati ba naman yung local franchise tax, kayo naman yun eh. Wala namang kinalamanan yung mamimili ng kuryente. Sana yun lang, local franchise tax, kayo naman ang nag-apply nito. At tama lang naman kayo-kayo lang. Dapat tanggalin nyo to. Yung system loss po, alam po ninyo, Atty. San Juan, Meralco representative, meron pong isang napakagandang desisyon ng Korte Suprema dyan eh. Nung magkaroon ng kaso between Meralco at saka yung dating ERC, ERB pa nun eh. Alam po ninyo kung ano yung sabi ng jurisprudence? Hindi mo kailanman maipapasa ang costs, yung gastos sa isang mamimili, sa consumer, kung ito naman ay hindi kanya nakapagbibigay sa kanya ng anumang benefit. Wala naman talagang benefit ang system loss sa kanya. Bakit mo ipapasa yun? Isa yun sa isang pinakamagandang jurisprudence po na naitala sa kasaysayan ng Supreme Court. Pero hindi po natutupad yun eh. Mula doon sana pag-aralan natin. At mula sa batas po, sinasabi, kinakailangang manaig po yung salita ng batas. Isa po sa mga layunin ng IPIRA ay yung pong pagkakaroon ng affordable rates of electric power. Sa aking palagay po, yung affordable ay mura, abot kaya, kayang-kaya. Pero kailanman hindi pa po nangyari yun. So hanggat hindi natin naibaba, at ngayon nga po lalong tumataas, Mr. Chair, there is a continuing violation of the law. Affordable rates po. Sumisigaw na po sa hirap ang mamamayan ngayon. Atty. San Juan, pag-usapan natin ang ancillary rates. Isa po sa malaking bahagi ng gastusin na binabayaran po, napupunta po dun sa listahan, dun sa monthly billing po ng isang consumer. Bakit hindi nyo po i-propose na ang gobyerno ay mag-maintain na po ng isang power plant na ang tanging layunin niya ay siya na po yung mag-provide ng ancillary rates para hindi makadagdag po. Hindi naman po siguro
magiging baka hindi naman po siguro kokontra ang ating mga generation companies kasi ang pinag-uusapan lang ancillary, hindi po nakikipag-compete ang government. Gusto lamang po niyang makatulong sa kanyang mamamayan, siya na po ang aako doon sa ancillary rates. Hindi po ba tamang solusyon ito, Attorney ERC? Opo, po pwede yan na option. And dun sa EPIRA review, po pwede nga pong balikan yung polisiya na inadapt before na yung gobyerno ay aalis na doon sa generation Doon lamang and sa punto na transmission yon, industry. nakikita ko kasi na baka aangal sila dahil nga akala mo nakikipag-compete ang gobyerno. Pero hindi po. Kaya sinasabi ko lang, only on the basis of providing the ancillary services. So hindi po competition yon sa panig ng private sector. Tama po. Tama po. At kasi ngayon, ang struktura ng ating power industry na bago na din kaysa Kaya nga po, noong bagong... yun lang pong gusto ko. So wala, hindi ka naman kukontra doon, di ba? Opo, maaari nga pong mapag-aralan niya ng Kongreso para maribisa yung polisiya na nasa EPIRA. Kasama na rin doon yung polisiya ng pag-allow ng lifeline as an exception to the removal of cross-subsidy principle. Yung system loss naman, meron din po akong panukalang batas dyan. Kasi po yung dalawa pong bahagi yung system loss, isang non-technical at saka yung technical. Sa technical, pwede na natin silang pagbigyan. Talagang kasama po kasi sa sa negosyo. Although sa akin po, ipapalagay ko yung ipapalagay kong business risk yun Pero pwede ko nang pagbigyan Pero yun pong yung non-technical, yun maliwanag po na dapat ay hindi ipinapasa sa consumers So, doon sa aking panukalang batas, kaugnay po yun doon sa sinabi ng Korte Suprema. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Yung non-technical po Katulad po halimbawa, nasira yung metro. Non-technical po yun. Nagkaroon ng inefficiency sa panig ng staff, ng accountant nila, iba yung yun po yung non-technical Yung filthy rates. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. It is an angle that should also be investigated. Wala kang kontra doon, Atty. San Juan. Opo, meron lang ako sanang nais Sasagot linawin. ka muna. Kukontra ka ba o hindi? Hindi po ako kontra. O But, yan, yung gusto ko yung walang kontra of course, I just want to clarify na kasi yung system Ewan mo na ko, ikaklarify niya. Hindi ka na nga Hindi. kumukontra, kinaklarify mo ba? Okay na Opo, yun, ha? Okay hindi na. po. Okay na po. Okay. Ito pa yung isang area, Atty. San Juan. Ang laking bagay sana ito Panagutan po natin yung ARCOA. Malaki po ang ibibigay nito na pagkakataon sa pagpapababa po ng singil sa kuryente. Kapag ito po ay napanagutan natin sa magitan ng maayos na mga rules, kaya po hindi masyadong nagiging masigasig ang pagpapatupad nito dahil yung mga rules natin po hindi masyadong malinaw Pero sa sandaling mapunta tayo sa ganito, mapanagutan po natin yung ARCOA. Alam po natin, ang pinag-uusapan natin, ang isang komunidad, meron siyang threshold Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I am wrong, ang isang village o community, pag na-total niya na meron siyang 500 kilowatts, mag-a-apply sa ARCOA at makakakuha siya ng isang service provider. Not necessarily, for example, in this case, Meralco. Halimbawa, ang Meralco is 9 pesos per kilowatt hour. Yung service provider, sabi niya, bibigyan kita 842, halimbawa. So, meron siyang option. Ang laking bagay po nito. And then, an aggregation of villages, of subdivisions, yung tinatawag nating aggregation. Kung hindi po ako nagkakamali, 700 kilowatts. Para ko pong nakita na unti-unti nakakatulong tayo na mapababa natin kung sakasakali pong yung mga regulasyon natin magiging malinaw at saka may pakalat po natin impormasyon na ito
marami po ang mag-a-avail nitong retail competition and open access na kung tawagin natin ay ARCOA. Wala kang kontra doon, Attorney San Juan. Wala po. In fact, full support kami sa lowering ng threshold. We are supposed to implement now the 100 kilowatt threshold this coming June. We've also approved the retail aggregation program, and we've been actively pushing for this program to be adopted by our communities, by our villages, by businesses na mayroong mga iba't ibang mga offices or branches or mga pwede nilang i-aggregate. Then second, we're also of course naman aware na may mga issues din sila mga distribution utilities on the availability ng kanilang meters na po pwedeng magamit, and at the same time yung mga stranded contracts nila na po pwedeng wala nang bibili kasi nag-migrate na yung ibang customers nila to the retail electricity supplier. So lahat po ito tinitingnan natin para talagang maayos yung pag-implementa natin ng ARCOA po. So walang kontra. Wala po, wala po. Salamat, Attorney Juan pala, hindi San Juan. Pasensya na po. Attorney Juan, may isa pa tayong pwedeng gawin. Kung titingnan po ninyo yung ating mga private distribution utilities, meron po tayong mga calibrated levels po ng kanilang ROE, yung return on equity. Ito po yung porsyento na kung saan tinitingnan natin kahit papaano hanggang saan ba yung dapat kitain ng mga shareholders or stockholders ng mga private utilities. Kasi po, Attorney Juan, meron akong nakitang isang magandang halimbawa, meron kayong isang resolution na kung saan ang isang distribution utility ay binigyan nyo ng cap na 13.6% ng kanyang ROE. Kung titingnan po ninyo, kung halimbawa iyon ay mapanagutan ninyo, sabihin natin sa mga distribution utilities, pag-aralan natin, ikaw hanggang 13.6 ka lang, ikaw 13.8, ikaw 14.2. Kasi po nireview ko yung iba, hindi ko na lang babanggitin. Napakataas po nung ROE nila eh. Meron 22%, meron 23%. Kung ikukumpara natin, doon sa naunang resolution na ginawa nyo, 16.5%. So, wag nating pabayaan masyado na, baka naman, ito nga, tingnan nyo, dumoble, sabi nila, naging triple ang singil. Baka po sumobra yung ROE. Lahat po naman nagsasabit sa inyo yung kanilang mga financial statements, di ba? Yung mga financials nila ay ibinibigay naman po sa opisina ninyo, Attorney Juan, tama po? Opo, tama po yan. Pero pagdating po dyan, kaya nga po talagang masigasig ang komisyon ngayon na mag-conduct ng rate reset ng ating mga private distribution utilities dahil sa loob ng mahigit 10 taon na hindi ito nagawa. Ngayon po ay tumatakbo na ang ating rate reset at kasama na nga sa Group A ay yung Meralco. Kaya patuloy ang ating mga pagdinig at hopefully by middle of this year ay magkaroon na tayo ng panibagong singil para sa Meralco. Para nakita na po natin kung ano lang talaga dapat yung ipapasingil sa kanya as yung return niya on kanyang investment pagdating sa pag-provide ng distribution service niya. So, hindi mo kinokontra yung tinutumbok ng aking direksyon? Hindi po. Salamat po. Suporta po kami. Salamat po. So, iiwanan muna kita para makapagpahinga ka naman, Attorney Juan, ano? Salamat po. Yung pong DOTR, nandito pa po. Good afternoon, Mr. Chairman. Good afternoon, Secretary. Mr. Chair, kasi po, yung presentation nila doon sa mga pantulong po na kanilang naibibigay sa mga sektor na kanilang ginagalawan, ito po yung aking naisulat. Meron po kayong libreng sakay, meron kayong discount for MRTs and LRTs, meron kayong toll exemption, meron kayong toll discount, piso roro, terminal fee, at saka meron kayong fuel subsidy program, meron pa kayong reduction in commission fees for TNBS. Lahat po ng ito ay individually and collectively nakakatulong po sa mga iba't ibang sectors na inyo po